Naniniwala ka ba sa multo? Ah, alright. So since 31 ngayon mga kapatid, makikiuso lang tayo sa mga takutan, no? So ang ating panonoorin ay mula kay Sir Crips, Batang Multo, sumama sa litrato ng mga guro. Uy, multo ng isang lolo nagpakita sa kanyang apo. So ito mga tol, magbibigay lang tayo ng reaction video and commentary, pero again, ito ay hindi nangangahulugan o nagre-representa ng ating personal na paniniwala at pananampalataya sa mga bagay na ganito. Pero unahan ko na kayo, disclaimer, ako po'y naniniwala sa mga masasamang espiritu. Pero sa mga kaluluwa ng mga yumao at nagpapakita at bumabalik sa lupa ay hindi. So itong mga masasaksihan natin, kung talagay sila yung nahagip ng kamera at nakita, malamang sa malamang ito ay mga masamang espiritu. So panoorin na natin to mga tol at bigyan natin ng reaction. Ay, teka. Mas maganda sana kung papalitan natin yung kulay, no? Alright. Kulay red tayo ngayon. The dark figure. May isang TikTok user na nagngangalang Guadalupe ang nagbahagi ng isang kakaibang video sa kanyang TikTok account. Nakuha isang gabi habang siya ay nag-iisa sa kanilang tahanan at nagpapahinga. Dahil sa kanyang pagmulat ay meron siyang napansing kakaiba na talaga namang makapanandig balahibo. Había una persona en mi casa que me estaba mirando. Tao sa bahay namin nakatingin sa akin. Nakanang yun. Ayop. ¡Qué miedo que da! ¿Qué haces? ¡Ey! Uy, umalis ka ¡Andate sa de mi bahay ko. casa! ¿Quién sos? Ang hindi ganyan dito sa Pilipinas, ¡Andate de makakita mi ka ng ganyan. casa! Malamang tatayo ka na agad eh. Titignan mo kung sino yan eh. Malay mo magnanakaw yan, di ba? Ay, nakatalikod siya. ¡Andate de mi casa! ¡Ayuda! Mula sa bidyong ito ay pinakita ni Guadalupe ang isang itim na figura na Babangon ako mistulang agad, isang tao na nakatayo lang at hindi gumagalaw. Na nung una ay inakala niya na isa lang sa kanyang kapamilya. Pero matapos nito ay nakumpirma niya na mag-isa lamang siya ng mga oras na ito at walang ibang taong naroon sa kanilang tahanan. Ano ka nang yan? Nag-iisa ka no, tapos bigla kang magigising may nakatayong ganyan sa harap mo. Gagsti. Ayon sa ilang mga comments sa bidyong ito ay minsan na rin silang nakakita ng ganito at posibleng ito ay isang entity o demonyo. At ang ilan sa kanila ay pinayuhan pa si Guadalupe na pabindisyonan ng kanilang bahay. Pero isang kayong multo o entity ang nakuhanan sa bidyong ito. Kayo na ang bahalang umusga. Ang litratong inyong makikita ay mula sa isang TikTok user na may username na Madam Kikay TV. Pero bago ko sabihin sa inyo ang kwento sa likod ng litratong ito, ay subukan niyo muna itong tignan kung meron ba kayong mapapansing kakaiba. Ay, post natin. Wala pa. Mga teacher to eh. Mga guro. Ay, putik! Kinilabutan ako doon, putik na yan. Nakita mo ba?
Sa litratong ito ng mga faculty members ng isang eskwelahan dito sa atin sa Pilipinas, ay mapapansin ang nag-iisang bata na kasama sa litratong ito, na ayon kay Madam Kikay ay dapat ay wala sa litratong ito dahil ang litratong ito ay para lang sa mga faculty members. Oo naman, kung meron man may kasama dyan, di ba? Pero sila nakakaalam yan kung meron silang kasama talagang bata dyan eh. Sila mismo nakakaalam yan, yung mga guru dyan. Pero yung yung pagsilip, sana nilagay na lang nila sa unahan eh, no? Kaysa nakasilip lang yung ulong gano'n, no? Nakakatakot tong ano na to. At wala naman di man ang bata na naroon noong mga oras na kinuna ng litratong ito. Sa gilid pa ng... Guro takot na takot tong dalawang guro na to, no? Sino tong sumilip sa pagitan nating dalawa? Ayon pa sa kwento ni Madam Kikay ay inimbestigahan at ibinalita na rin ito sa telebisyon at nakumpirma na walang kasamang anak ang sino man sa mga gurong nasa litrato. At sa edad ng batang ito na mukhang nasa 6 hanggang 8 taong gulang ay imposibleng isa ito sa mga estudyante ng nasabing eskwelahan dahil ang eskwelahang ito ay high school at hindi isang elementary school. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Bonus clip grandpa. Ang bidyong ito ay mula naman sa isang lalaki na tumira pansamantala sa bahay ng kanyang lola para samahan at damayan ito matapos ang pagpanaw ng kanyang lolo. Pero ayon sa kanyang kwento, sa unang gabi hindi niya nagawang makatulog dahil pakiramdam niya ay may nakatitig sa kanya mula sa pintuan at parang may napapansin pa siya sa gilid ng kanyang mga mata. Kaya naman sa sumunod na gabi, nang maramdaman niya na parang may nakatitig sa kanya, ay sinubukan niyang mag-record sa kanyang camera. Huwag ka sumisilip ng ganyan. Nakanang yan. Mula sa bidyong ito makikita mula sa pintuan ang paglitaw at pagtungaw ng isang matandang lalaki na ayon sa kanya ay ang multo ng kanyang lolo na hindi niya di umano nakikita sa mismong pintuan at nakita niya lang nang mapatingin siya sa kanyang cellphone camera. Nakakatakot naman ang mukha nito. Ang huli nating bonus clip ay isa na namang nakakagulat. Ito, short film to eh, kaya hindi siya totoo, no, nakakagulat lang siya, mga tol. No. So tayo mismo may mga experience tayo sa ganyan. Kwento ko lang sa inyo yung onte, no. Nung last night ng daddy ko sa ospital, mga tol. Ibig sabihin ng last night, kinabukasan wala na siya. Last night niya, no, nakatingin siya sa likod ko kasi ako yung bantay niya nung gabing yun eh. Nakatingin siya sa likod ko, tinatawag niya nanay at tatay niya. My goodness, mga tol, hindi ko nga inabutan yung lolo't lola ko eh, sa kanya eh. Nanay at tatay niya, hindi ko nakita yun. Pero nakatingin siya sa likod ko, tinatawag niya, sabi niya, amang, amang, inang, inang. Tumingin ako sa likod ko, lo. Sabi ko, no, ano ba yan? Tapos pumikit na siya, mga tol. Mula nun, di na siya dumilat. Magalaw-galaw na lang paan niya. Tapos kinabukasan, yun na. Wala na yung tatay ko, mga tol. So, hindi ko sinasabing nanay at tatay niya, nakikita niya nun. Siguro nag-hallucinate na siya kasi last na yun. Marami nagsasabing sinusundo na siya ng kanyang nanay at tatay, mga tol. Diba? Pero again, mga tol, no, ulitin ko, ayon sa Bible, 'di ba? Balik ulit tayo sa Bible. Ayon sa Bible, ang tao pag namatay, kasama ng malilibing ang kaluluwa niya. Yung espiritu babalik sa Panginoong Diyos, pero yung kaluluwa niya kasama niya ng malilibing. Babangon lang ulit 'yun, bubuhayin ulit 'yun pagdating ng araw ng paghuhukom. Kung hindi ka naniniwala sa Bible, wala tayong pagtatalunan. Pero kung naniniwala ka sa Biblia, 'yun ang nakasulat, mga tol. Ang tao pag namatay, yung kaluluwa niya hindi na babalik. Hindi niya na maaalala kung ano yung dating siya, kung ano yung kalagayan ng buhay niya. So, ibig sabihin, hindi totoo yung mga multo, di ba? Hindi totoo yung mga kaluluwa ng mga yumaon at babalik sa bahay niyo, magpaparamdam. Hindi totoo yun. Kasi nga sabi sa Biblia, kung naniniwala ka, na ang tao pag namatay, yung kaluluwa niya kasama ng malilibing doon sa hukay. Di ba? Matutulog na yun doon hanggang sa araw na hukuman ng Panginoong Diyos ang mundo. So, yung mga nakikita natin ganito, mga nasasaksihan natin, posibleng ikaw mismo nakakakita. Lolo mo, lola mo, 'di ba? O sino man ang kamag-anak mo, hindi na sila 'yun, mga tol, 'di ba? Kasangkapan ng dyablo 'yun para pasinungalingan
yung nakasulat sa Bible. Siyempre pag ikaw nakakita ng ganun, nakita mo lolo mo, lola mo, totoong may multo. Ibig sabihin, sinungaling yung Bible, 'di ba? Kasi ikaw mismo nakakita ng multo, sinungaling yung Bible. O sinungaling ang dyablo at nililinlang ka. Nasa sayo na 'yon mga tol, no? Again, etong mga videong napanood natin, posibleng totoo. Oo, totoo talagang may nagpakita sa kanila. Pero hindi na multo yan eh. Masamang espiritu yun mga tol. At dun tayo lalong mag-iingat. Kasi pwede yung sumanib sa atin at pwedeng gumawa ng kapinsalaan sa atin mga tol. Kaya lagi tayo dapat mananalangin. Alright? Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ako nga pala si Shobal T. Peace out.